Ay, breaking news! Nako, nasa panganib po di umano ang buhay ng mga ex-marine ayon po sa kanila mismo at may bago pong pasabog ang 18 Marine po. Dahil dito po ngayon tanghali ay talaga nagsiwalat sila ng isa-isa po. Dahil ito naman talaga hinihingi ni Boeing, di ba? Sabi nila, kung may affidavit daw ay kailangan hindi daw isang buo. Kasi di ba nakaraan, maalala natin, isang buo yata yung affidavit nila pinag-isa. Ngayon kada isa tinatanong sila, no? Eto, dito mo malalaman talaga, ha? Kung malalaman mo kung sisinungaling yung tao, kung i-cross mo sila. Halimbawa, tanungin yung isa, kung sumablay yung isa sa sagot niya, nakasama siya sa araw na yon at hindi tugma doon sa sagot niya, ibig sabihin na sisinungaling yung isa. Buhol-buhol, ibig sabihin tahi-tahi yung sinasabi. Eto, hindi eh. Ibig sabihin, kumbaga ika nga media mismo nagtatanong, hindi scripted yung mga tanong. Kaya alam mo napaka-mahalaga talagang bagay na itong si Pinky ay mag-imbestiga. Ano ka ba naman? Blue Ribbon Committee ka? Ano tingin mo diyan? Ano tingin mo? Mag-imbestiga ka. O ngayon ito po. Tignan natin, tunghayan natin ang pasabog ng 18 Marines po at muling sa pangalawang kanilang paglabas, no? Ito po. Kasama po si Mike Defensor. Secure na yun sa Nag-file din si Senator Trillanes at saka kahapon nata si General Anyo ng kaso na kasama si Attorney Baligod, kasama si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Loren Badoy. Kinasuhan ni Trillanes yata si Cathy Binag at si Loren Badoy, kasama sila Jason Sa at kasama si Mike Defensor at ang 18 Marines, no? Okay, karapatan ni Mr. Trillanes yon. Kung siya ay nakikita niya, mali yung ginagawa dalawa, magsasampa ng kaso si Trillanes. Okay, karapatan niya yon. No, bilang bahagi pagtanggol ang kanyang sarili kung siya ay naapi. Pero syempre, karapatan din naman ng sambayan ng Pilipino na manawagan na imbestigahan yan. Bakit? Puro ba demanda? Ito ba gusto mo, Pinky, ang kanyang komite? Ito ba gusto mo, Pinky? Yung ganito lang, pababayaan mo lang mag-set tayong 18 Marines tapos ididemanda na kung sino-sino. Ididemanda ng mga dating senador, inaayaan mo lang. Ba't ayaw mo imbestigahan, ipatawag sa hearing? Kailan ka mag-i-schedule o magkakandak ng hearing para mapakinggan ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga, kung sinungaling ang 18 Marine? Kasi hati ang opinion ng iba eh. Iba nagsasabi sinungaling ang 18 Marine. Yung iba dinimanda ang 18 Marine. Yung iba naman sinasabi totoo ang 18 Marine. Para malaman natin, nakasalalay po mga kababayan, ang hatol ay na kay Pinky. Kung siya ay nasa katinuan ng pag-iisip pa, ipapatawag na to para maimbestigahan. Personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Tutesa. Talagang inipit, itinago. Tiyamok, iginipit, tinago. Kumpirmado pala itinago si Gutesa. Ay, kay Mike na sinabi, O sige, nasa si Gutesa ngayon. Hindi natin alam ba? Wag naman sana, no? Baka may masama na mangyari do. Di ba? O etong 18 Marine, nanganganib po mismo ang kanilang sambahayan, pati ang kanilang sarili. Dahil sa paglabas, sa paglitaw nila. Hindi naman mayayaman itong mga to eh. Kung tumanggap ng isang maleta to o maletang pera itong mga to, may pandipesa sa kanilang sarili yan. Makatanggap ka lang ng isang maleta, ilan naman nun? O palagay natin, 10 million, no? Huwag lang magsayta lang ganyan, no? Ikaw papayag ka, magsasayta ka, 2 million ibibigay sa'yo. Malamang isang maleta. O kung isang maleta binigay sa kanila, hindi magaganito itong mga to dito para humingi ng depensa. Ginanganganib niya sila eh. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noong paman, nung sila ay lumabas sa Club Filipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho na tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nilang malaman yung katotohanan, tanungin nila. I-cross exam nyo. Tanungin mo, Pinky. Tanungin nyo. Hindi yung pababayaan nyo. Ilan pa ba? Si Anyo, dinimanda sila. Si Trillanes, dinimanda sila. Sino ba bang ilang personalidad na gusto mo dimanda lahat ito? Hanggang doon lang ba tayo, Pinky? Wala kayo ibang gagawin aksyon? Para matapos itong dimandahan na to, paupuin mo yung 18 Marines na yan doon sa Senate hearing,
mag-imbestiga, tanungin. Sino magtatanong? Lahat ng sangkot, ay ito na naman tayo eh. Nangyari na sa flood control niya kung saan lahat ng flood control sangkot, hindi mo ipinatawag. Ang kapal ng pagmumukha mo. Bakit? Isipin mo, taxpayer nagbabayad sa'yo, nagpapasahod sa'yo, binoto ka ng taong bayan, nakikiusap taong bayan sa'yo, napaupuin mo yung mga kailangan binabanggit. Pero mo, yung flood control mo, yung pinaupo ka ba dyan? Wala. May interparliamentary courtesy ka pa nalalaman. Alam mo kasi ba't siya pinagdidiinan ko, si Pinky? Alam niyo bakit? Kasi siyang punot dulo nito eh. Hindi naman siya may kasalanan, no? I mean, lahat ng klaseng ito dapat masimula na. Ayun, dumating pa ba tayo sa ganitong sitwasyon? Na kung saan eh, may didemandahan na, hanggang siya hindi malaman yung katotohanan. Di ba? Para marinig na sambayan ng Pilipino, ipatawag mo. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Maraming salamat. Sa kabila po. Sa akin lang sa ang una, ang pinakamarami talagang deliver ko sa akin na experience ko. Simula 2002 kay former speaker Martin Romualdez po sa 42. Simula nung umupo si boss ng APRO, chairman ng appropriation. Kailan po? Ano pong year ito? 2022 po. Okay. Noong September, Yung kayo mga media dyan, bigyan nyo naman ng mic na maayos to mga to. Parang binibigyan yung mic pang karaoke. Di ba? May echo eh. Bigyan nyo naman ng maayos. Ano ba talaga? Ayaw nyo ba malamang katotohanan? 2022 start kami na deliver. Doon kay dating speaker po sa 42 Mackenzie Road. Ito po yung nasa tapat ng simbahan? Dito naman na po. Yung tapat ng salon? Sanctuary. Oo, yung santuario. Before mag-sanctuary po. Before. Okay. Sige. Dali, mula 2020 po, nag-deliver kami po doon. Sa akin na experience po, hanggang 2023 ng December. Tapos, 2024, January, nalipat na po yung deliveries po namin doon sa 14 Nara Street, Southport. So, doon yung iba. Yung sa loob na po yun. Opo. Kasi pagpasok mo, may gate, tapos pababa, basement. Doon na po yung, kahit makita niya sa picture po yung bakan po na. Kanino po bahay yun? Kay dating speaker po. O kaya house speaker daw ha, bahay na yun, kayo ng bahayok ko. Ilang beses na binanggit, house speaker, ano, immune pa ba rin ba? Interparliamentary courtesy pa ba? Ano, interplanetary? Ano ba yan, Pinky? Ha? Ilang banggit na, mula kay Gutesa, magmula kay Diskaya, magmula kay Saldico, magmula sa 18 Maris. Hanggang ngayon, hindi papatawag yun, patanungin man lang. Ano ba naman kayo? Ang titindi nyo, tatandaan namin yung ginagawa nyo sa amin. Tatandaan namin yan. Inaapi nyo taong bayan. Sino po nakapag-deliver kay Sa lumabas kay Ma'am Jessica Soho, tama po? Ako po. Kasi sinasabi din po doon that your timing is suspect. Well, lahat na lang paglabas, timing. Birthday ni Jose Rizal, birthday ni Bonifacio, birthday ni ganito. Alam mo, yung mga ganyan, nagsasabing timing, gusto nilang palitawin, ha? Laging paglabas, scripted. Lahat ng bagay, paglabas mo araw-araw, timing. Basta iisipan mo lang ng katumbas. Halimbawa, ako ngayon, ano bang araw ngayon? February, March 5? Ano ba malapit? Sa March 5. Dapat paglabas ko, sabihin timing. Ano ba naman yan? Lagi na lang timing. Kailan gusto nyo lumabas na hindi timing? Sige, kayo mamili. Sige, o ikaw, Pinky. Ikaw ang Blue Ribbon. Kailan gusto mo na hindi timing, ipatawag sila? Nasa sayo. Blue Ribbon ka, karapatan mo yan eh. Tapos sabihin mo, timing yung paglabas. Hindi ka nagpapatawag ng timing eh. Tama mali, mga kaibigan? Di ba? Tapos sasabihin mo, pag lumabas, timing. Di ba? Nakakaloko mga kaibigan, nakakaloko. Pasensya na kayo. Na-high blood tayo sa mga to eh. Nakakaloko eh. Pag lumabas yung ex-Maris, sabihin nila timing. Kung kahit anong panahon, timing na naman to paglabas nila. Pero itong si Pinky ayaw magpatawag. Kung pinatawag mo yan sa gusto mong date, di sana hindi mo masabi ang timing to mga to. Tama mali. Ibig sabihin po, lumabas po kayo ilang araw bago madinig
yung impeachment case po kahapon ni Vice President Sara Duterte. Kayo po ba ay lumabas para maimpluwensyahan, matakot kung sino man po yung mga nabanggit sa inyong salaysay na mga congressmen na maaring bumoto ng impeachment case for Vice President Sara Duterte? Hindi naman po sa tiniming namin sa paglabas. Gaya ng sinasabi ni Atty. Baligo, so, saan ba tayo lalabas? Saan tayo, paano natin timing? Ang ano lang namin po naman, kailangan na talaga namin ilahad yung katotohanan para hindi bulag sa ating sambayan ng Pilipino na may corruption dito sa ating bansa. Sinasabi niyo po na isa ang House of Representative na lugar kung saan nagkiklaim ng mga paper bags ang ating mga kongresista, ano po. And sinasabi niyo po na each time na merong mga pagdinig, either TRICOM man yan o QUADCOM man yan, umuuwi silang may bitbit na mga maleta. Nangyari po kahapon na finalize ang impeachment case ni VP Sara sa Committee on Justice na sinasabing sufficient in form and substance para magtuloy po sa isang impeachment proper na pagdinig. Naniniwala po ba kayo na after nung hearing na yon may mga paper bag na inabot sa kanila? Oo, ma'am. Naniniwala kami doon kasi bago kami pumunta doon sa HOR, may dala-dala na po kaming mga paper bag na naglalaman ng tira at kinakarga minsan doon sa sakyan ni Busalde, minsan doon sa backup na sasakyan. Ang trabaho lang doon namin, ma'am, ibaba yung mga paper bag na yun at kinukuha na ng PA ni boss na sina Paul Estrada at sa Mark Tiksay. At hindi Tignan mo. Nabanggit na lahat na dapat mabanggit na pangalan, hindi mo pa rin may papatawag yung mga yan. Sige nga. na namin alam, ma'am, kung kanino nila ibibigay yung mga paper bag na yon. Pero nandun lang kami sa harap ng HOR at pagkatapos ng hearing na yon, Ito para malinaw. Pinky, pangalawang labas na nila to. Wala pa ba rin daw kredibilidad? Ha? Hindi ka pa rin ba mag-set na kung kailan ipapatawag to o sa Lunes? Wala ka pa rin balak? Umalis ka na dyan kung wala kang balak. Si Senator Marcoleta, trabaho yan. Ayaw mo gampanan ang trabaho bilang BRC. Umalis ka na dyan. Ibigay mo na kay Senator Marcoleta para masimulan na. O kung ayaw nyo kay Marcoleta para sasabi niyong bias, ibigay nyo sa iba yan. Di ba? Umalis ka na dyan. nakikita na namin yung mga congressman na bit-bit na yung dala naming paper bag. So, yan pa lang, nagpapatunay na mayroon talaga silang natatanggap na tira. Mga vloggers ang nabigyan ninyo ng paper bag, envelope o maleta? Sa inyo, so far, wala naman ako nakikita sa inyo, ma'am, and sir. Okay. At least, paliwanag yun. Sir, kayo po, ano po yung pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan patungkol sa kapot? Ito hindi ganyan ang nagsisinungaling na tao. Tandaan nyo. Napakahirap magsinungaling, lalo pag marami kayo. Okay lang ako magsisinungaling Kaya akong magsinungaling all the time lahat ng oras kaya akong magsinungaling kasi ako to Hindi ako mahuhuli. Pero lahat tayo, 18, magsisinungaling. Napakahirap nun. Pwede ako sumablay, ikaw pwede ka sumablay. Sasabihin ko kontra sa sasabihin mo. Ganun yun, napakahirap nun. Ika nga magkakaiba ng tono. Tawag doon sintonado. Pero hindi magkakapares sila ng tono Napakahirap nito mga kaibigan. Nasa makaiksing panahon, kahit i-seminar ka pa, kahit sabihin mong, ito, may leader sa inyo. O ganito sasabihin nyo mamaya sa media, ganito narrative Napakahirap no, maniwala kayo sa akin. At hindi magagawa yan sa maiksing panahon lang. Tandaan yan. Sir, I'm Renny Boy Julian. Sir, ang participant po dito, ako po yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din nila trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung panay. So,
Bali, ano kami noon, convoy, full force kami noon eh. Papunta kaming hangar. Maraming malita ho yung 48 malita. Kakansawan pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat mo dahil sasakay namin sa aeroplano. So hindi ho namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung na yun. Kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa aeroplano na dinala namin na ano. Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na... Para lamang po magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ko kayo kasama sa biyahe. Ay, hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa sa aeroplano, kasama din ako nagkarga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Naagid nga yung yung maliit na doon. Ako po yun. Kaya at saka yung yung kay Sir Garcia, yun nasaksihan din namin doon sa Grabe. pag-transferan ng pera. Sino po Doon si sa- Sir Garcia? Doon sa George George Garcia, ma'am. Chairman ng COMELEC. Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung pumilik chairman. Nako, COMELEC chairman. Nako, ito sasabi ko sa inyo. Pinky, imbestigahan mo na to. Ang daming pangalan na sangkot, oh. Baka sa pag-imbestiga mo, ayaw mo ipatawag yung mga sangkot. Ipatawag mo, walang interparliamentary courtesy yan mga yan. Ano ba dahilan mo? Ang tindi ng mamang ito. Ang tindi na ito mga to. Hindi lang NBI. Kasi sa NBI, hindi naman namin narinig masyado eh. Dahil sa Senate hearing, nasanay kami kung saan narinig namin lahat ng sinasabi ng tao para kami kahit paano makapagpasya kami sa sarili namin. Wala na nga kaming karapatan eh. Bigyan naman kami ng karapatan kahit paano. George Garcia. Yes, ma'am. Yan po, nasaksihan po namin na transfer sa kasi, ang po kasi doon, ma'am, sir, si Paul sa si Mark na kasi nag-ano doon eh. Ang doon, nag-asikaso. Pakilinaw, paano mo finance? Ano po yun, sa sasakyan lang po kasi yun. Sasakyan lang, nakadikit lang po. Oo. Nasaan kayo doon? Andun lang po sa may parking kami kasi andun lang Parking kami. saan po? Sa may Maidas po. My God. Ano to? Bago mag-election o after election? Ano to, sir? Before and after. Kailan yung abutan na Year po. Ano pong year? Hindi na po. Okay, Marlon. Balikan mo rin sa aeroplano. Sino yung kilalang personalidad na sakay ng aeroplano na yun na pinagkargahan niya naman? Sarili ng pamilya, sir. Bakit, sir? Bakit? Kailangan Sa sitwasyon namin ngayon, sir, ma'am, kailangan namin talagang pangalagaan yung seguridad talaga ng aming pamilya. Hindi na napaganda kaya medyo langanin surat kaya kami lang yung tulong na maraming salamat po. Sir, bakit? Ano yung threat? May threat ba kayo ngayon? Kasi reason na lang po. May natatanggap na po ba kayo? Direct threat? Last question po. Kung sakaling magkakaroon po ng Senate or House investigation, haharap po ba kayo? Dadalo kami, sir. Dadalo kayo. Yes, ma'am. Thank you. Malay ka din. Tignan mo, nasa panganib pala sila. Diba? Para security sa kanilang pamilya. Pwede niyo po ba ikwento kung kailan niyo siya unang nakita at ano Si Delima naman. Ito naman, Delima. Kanina si George Garcia, ngayon si Delima naman. pangyayari rin na napansin niyo? Kanina Romualdez din binanggit. Erwin binanggit din. Pagpapulong ni Congressman. Kung Rayla de Lima po, nakita po namin sa team EAC po, sa townhouse. Nakita po, ako kasi po 2 beses ko nakita. Ipagpulong sa kay Tung Saldi, sa kay... O sige, palagay natin si Delima dito tumanggap na maleta, no? Pero ito, imbestigahan nyo, nakita daw nakipagpulong. Okay, walang masama nakipagpulong o nakita ano masama doon. Pero dapat imbestigahan nyo. Di ba? Dating Speaker Ronaldo po. Makita mo rin na paglabas dun sa kay Congressman Saldico, may dala-dala siyang paper bag o maleta. Meron po, paper bag po. Paper bag. Yan, isa na yan, paper bag ha. Hindi alam kung ano laman pa.
Hindi pwede sabihin pera yon o ano ba yun, imbestigahan. Ilang beses po ulit. 2 beses ko siya nakita. May ebidensya po tayo nito dahil isa po siya sa umaaray at nagde-deny na walang katotohanan ng inyong mga salaysay. So, sa amin, wala kaming nakuha ang picture. Pero sa team namin po, lahat kami nakakita. Yung personal knowledge, hindi naman Yung nagde-deny. service na sakyan, Grandia. Pero mo, may eroplano na, may Saldico na, may Marines na, may Gutesa na, nagsalaysay na, nag-ebidensya na, may litrato na, may video pa, tapos ayaw yung paniwalaan ni Pinky? Hindi naman natin pwedeng paniwalaan basa-basa eh. Ayaw mo pa rin ipatawag, Pinky? Ang tindi mo naman! Ang tindi-tindi mo naman! Ano ka ba? Ayaw namin isipin na pinagtatakpan mo, pero doon kami dinadala. Ano ba naman yan? Tsaka minsan backup siya. Yung pong transaction ninyo or sa yung panahon na nakikita po ninyo si now Congresswoman Laila De Lima, ito po ba ay kahit minsan nadalaw nyo po siya o na-escortan nyo po ang let's say si Zaldico na binisita siya sa kanyang kulungan? Hindi po. So paglabas na po niya nangyari ang mga transaction or Ito, ate mo, ang ganda ng tanong ng media. Ang tanong ng media talaga, pangsang-ayon. Alam mo yung pangsang-ayon? Papainang ka. Para ang tanong ganito, parang ganito. Sir, ibig sabihin pala, sir, pumasok kayo sa bahay na yon. Titignan niya kung kakagat ka doon. Kung papabor, kasi pabor sa sitwasyon ngayon yun eh. Ngayon, hindi ko maagat ang marin. Ibig sabihin, totoo sinasabi nila. Ganyan ang magtanong. Ganyan ang matalinong tanong dapat. Wala sa Blue Ribbon yan eh. Si Senator Marcoleta lang matalino magtanong eh. Kaya ayaw nila magtanong si Senator Marcoleta eh. Kaya ginigipit nila ngayon eh. Bakit? Ayaw nila isa lang doon eh. Bakit? Kasi pag nagtanong si Senator Marcoleta, corner. Ayaw nila malaman yun. May alam yan mga yan. coordination with her? Siya mismo pumunta sa townhouse po. Sa dating water. Ano po bang reaction niyo? Kasi para sa amin, sir, si attorney na lang po ang... Ito, cut to ha. Pero mga highlights ang pinapakita ko sa inyo para mapabilis tayo. Maunawaan nyo ng gusto. Sa mga kanyang tanong, sir. Kasi sa amin, sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lang ang sinasabi namin. Sana hindi kami gipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, Si Pinky na naman nagsabi niyan eh, walang credibility kayo eh. Si Pinky lang po nagsabi niyan. Tapos gumaya na lang ibang bugok. Oo, gumaya na lang. from the beginning, walang ginalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin ito buo. Nailahan na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ng utang ng Pilipinas para yung mga anak namin. Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin sa sunod na araw yung mga anak namin? Saan namin ang pondo ng gobyerno ginaganyan nila? Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin Alam mo, nasa agipitan sila ngayon. natin itong issue na to. After mo, papayag sila, lumabas sila para sa ganyan kagipitan. Hindi sila papayag. Dahil alam nila darating yung araw sila magigipit. At tayo, binigyan tayo ng konsensya. Tandaan nyo yan. Yun ang pinakakalaban ng tao ngayon, yung sarili niya. At yun ang nararamdaman nila ngayon, kaya sila lumabas. Corruption sa bansa ng Pilipinas, yun lang po ang hiling namin about isa sa amin po. Nakikita mo yung galit sa mata niya. Oh. Sir, neutral kami natin. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Ganyan yung mga yan. Pasak kinalaban mo, nagsalita ka, hindi man kalaban ha, nagsalita ka about sa administrasyon, sasabihin nila DDS ka. Ganyan yung mga yan eh. Kaya nga tama si Kong Edgar Erice, anong sabi niya? Ano sabi niya? Kaya nananalo si Sara lumalakas dahil sa kagagawa ng Marcos. Bakit, di ba? Kasi pala sisi sa mga Duterte. Yung tao, ba't mo sinisisi ito mga to? Dito na nga ako. Katulad kamukha ng ibang kakilala ko. Ha? Dating Lenny. Ngayon, Sara na. Yung mga kakaibang vlogger ko, Sara na sila ngayon. Bakit? Kasi walang ibang puputak ng putak yung palengkero ng Malacanang. Gano'n ang gano'n, no? Sa ganitong sitwasyon, na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi nagbaba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito kung sarili lang namin. So, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Libby, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o San Korte. Pasal nagsisunungaling ka. Yan.
Ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Saka hindi po namin sila tinatarget, sir, kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi nakikita namin doon, sir, na mga ka-meeting, then yung mga konto, nakakatanggap. Tapos sir, siguro, nagkataon na talaga na trabaho ko na kay Busal dito. Experience yan yung ganyan. Yung nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan. May napansin ba kayo o ano ang naging galaw Ito yung kay PRRD. Hindi pa sigurado pero imbestigahan din to. ng Maleta. grupo nyo? May napagdilibiran din ba kayo ng mali-maleta nung araw ng March 11 o bago March 11 o after? Ang ganda ng tanong sa kanila, bago mag-March 11, may nagpa-deliveran ba kayo ng maleta? Kasi inuli si Pangulong Duterte March 11, di ba, nakarang taon. Kung meron man, hindi na tayo magtataka, di ba? Kaya maraming bububuko sa 18 Marines eh. Hirap na hirap sila eh. Si Pinky, hirap na yung Gutesa na pasinungaling, na ginawa nila sinungaling dahil sa peking notaryo. Etong 18 Marines, paano nyo babasagin to? At may 90 pang lalabas. paano nyo gagawin sinungaling to mga to? Sige nga, Aber. Sisirain yung credibility nito, lahat to sinungaling? Tungkol sa pag-deliver ng malita po, hindi naman po tumigil yung pag-deliver. Kasi Ang alam ko dati sa batas, isang testigo lang sapat na. Ito, napakarami, 18, no? Baliwala nyo? Ang titindi nyo! Diyan pa lang sa gawain nyo, ayaw nyo intindihin to, naiintindihan na namin ang sitwasyon na talaga may tinatago. Meron! meron 3 beses na di-deliver kami po. So, hindi din namin alam kung para saan yung dineliver ako. Kasi yung namin na, binara lang namin po doon. Parte po ng trabaho ko namin. Hindi nyo ba napansin na pagpapalapit na yung election, mas napapadalas yung pag-deliver nyo ng pera or nung bago mag-March 11, Ang ganda ng tanong. napapadalas yung pag-deliver nyo ng pera? Gaya po nung sinabi ko, parang normal lang yung pag-deliver lang ito. Kasi minsan mag-deliver kami bultuhan. Minsan umaabot ng 27 malita. Minsan 3 sasakyan, 4. So, iba-iba po. Hindi siya masiro sa isang linggo po. Tatawa ko kay Pinky. 805 billion! Paano daw nagkasya sa maleta? Nangangailangan daw ng 14,000 na maleta, tapos 2008 daw tapos na ang pag-repack ng pera, pag i-repack lahat yun. O, tanong ko sa'yo, Pinky, sino may sabi sa'yo 805 billion ni-repack lahat? Sino may sabi sa'yo? Haka mo lang yun. Haka mo lang yun. Hindi ba pwedeng kurakutin yung 805 at tapos yung dinideliver batay na sa gusto nila i-deliver? Ikaw ba pag nagluto ka ng adobo, halimbawa nagluto ka ng adobo, ang dami, no? 5,000 pesos yung adobo nyo, dami nun. 3 kawata mo na laki yun. Di ba? Lalaking ka, di ba? Ikaw ba pakakainin mo yung mga kapitbahay mo? Ha? Tapos sabihin ng kapitbahay mo, nasa na yung mga maraming minuto? Ang pakialam mo, nirep ko yung iba. Anong pakialam mo, niligay ko sa rep yung iba. Yung iba pinakain ko sa inyo. Yung iba dinliver ko dun. Ba't mo hanapin yung niluto ko lahat? Ilalabas ko ba lahat yun? Hindi ko ilalabas lahat yun. Nasa rep. Di ba ganoon din yung pera? Ba't ko iba maleta lahat yan? Pwede ko ilagay sa kahadiyero kung malaki. Isang laki ng kwarto ko. Kahadiyero. Meron yan, mangyayaman. Malaki pa sa isang kwarto ang kahadiyero. Pinky, mag-isip-isip kang konti. Kay former Congressman Erwin Tulfo, na ngayon Senator Erwin Tulfo, sino sa inyo ang nakasaksi at ano naging participation niya dito sa iskandalo? Doon po sa kabilang... Erwin Tulfo kasama. Doon po yung dito po sa amin. Sino yung... Ako, ang question ko, sir, kini-question po kasi ni Senate President, ni Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Ping Lacson, gumawa po siya, naglabas po siya ng computation na ang sinasabi po, hindi daw po makatotohanan yung halagang inyong dineliver. Because kung yun daw po ang amount na nakasaad dun sa size ng mga maleta, by this time daw po, hanggang ngayon daw po, dapat sana, nagde-deliver pa kayo. Kaya yun po ang nagagamit na question or panging-question sa credibility ng inyong salaysay. Ano pong masasabi niyo?
Ang masasabi ko lang doon, narinig naman ho nila siguro yung salaysay ni Kong Saldi ko, na lahat naman ng ah, kabuuan ng tira na nailabas na natanggap nila ay nasabi na ho lahat ni Kong Saldi. At na yung mga dinideliver naming tira na mali-malita, halos lahat nandoon namin dineliver sa bahay ni Kong. Saka anong pakialam mo, Pinky? Kung hindi din-deliver lahat, anong pakialam mo kung 7 maleta o 9 na maleta o 50 o 47 na maleta lang ang dineliver? Bakit mo iisipin na lahat ng 805 billion i-deliver lahat kung kaninong tao? Ba't mo iisipin yun? Hindi ba pwede yung 805 billion iniwan muna sa malaking vault? Hindi ba pwede yung kalahati lang nun o yung 1/4 lang nun na ginawang maleta, ipinadeliver kung kanino sa Aguado, etc. etc. Hindi ba pwedeng ganon? Romaldis. Bakit po napakatindi ng operation na palabasin kayong mga sinungaling? Yun nga po yung kinakagulat namin, ma'am. Dahil kami na Okay, hanggang dito lang po. Tapos na po yan. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ay talagang mas maganda po. Hindi natin pinagbibintangan si Trillanes, hindi natin pinagbibintangan si Dilima o si Erwin porket narinig natin sa pangalan nila. Hindi natin pwede sabihin na makasalanan sila si George Garcia. Ang ating pinapansin dito, si Pinky. Bakit kamo? Marami ng nasangkot na tao. Marami nagdidemanda. Karapatan nila Trillanes, Dilima, Anyo, lahat, iba pa, maski ako halimbawa, tinuro pangalan ko, ididemanda ko sila ng kung ano man sapat ayon sa kanilang ginawa sa akin. Tama yon. Pero para matigil na yung ganitong sitwasyon at mapatunayan talaga totoo siya sabi nila, dumaan sa malalim na investigasyon. Pinalagpas na nga namin yung flood control eh. Ito ba naman, yung papalagpasin nyo pa rin ba to? 18 maris na. Kay Gutesa nga, isa lang eh. Ito 18 na to. Di ba? Wala naman. Lahat, magiging may sala lang isang tao pag dumaan sa investigasyon. Di ba? Kaya si Pinky ang kino-call up natin dito, binubulabog natin, na mag-imbestiga ka. Di ba? Kung bakit mo pa inagaw kay Senator Marcoleta yan kung hindi ka mag-iimbestiga? Para saan ka dyan? Ano silbi mo sa Blue Ribbon? Ha? Ginagalang mo yung Senate? Ginagalang mo? Umalis ka dyan! Ha? Akala nila, pambabastos ang ginagawa ng mga 18 maris pag naupo sila sa Senate. Hindi. Pambabastos yung ginagawa nila dyan sa Senate. Kayo mga ibang senador dyan, pambabastos. Dahil hindi nyo tinatawag tong mga to na karapat dapat tawagin. Diba? O maraming salamat. Isang mapagpalang araw, isang makabuluhang topic, isang matututunan, lesson learned to, lahat, isang masustansyang talakayan. Mag-ingat lahat kayo. Paalam po sa inyong lahat.